Taong 1972, San Juan Siquijor. Nang mga panahong ito, kasalukuyang namamayagpag sa aming baryo si Mang Kanor bilang isang mabalasik na manggagamot. Pero para sa iilan, ewan ko ba kung bakit ang tingin ng mga dayo sa aming lalawigan ay pugad ng mga mangkukulam, mambabarang at aswang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan Tom. Simpleng tao lang ako at maagang namulat sa kahirapan. Gayon din sa mundo ng mga hindi ordinaryong tao. Nung una, mangmang ako sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa aspeto ng lihim na karunungan. Pero sa araw-araw kong panonood sa mga ginagawang panggagamot ni Mang Kanor sa mga inaaswang naming mga kababaryo, dito na lumawak ang aking kamalayan sa mundo ng hiwaga. Ayon kay Mang Kanor, hindi naman raw lahat ng taong naninirahan sa aming lalawigan ay pawang mga aswang, mangbabarang at mangkukulam. Sa katunayan, ang iba raw sa mga ito ay nanggaling lang sa iba't ibang rehiyon ng Kabisayaan. Mga dayuhang angkan na may dunong sa itim na mahika na lalang ng demonyo. Pero gaya ng palaging sinasabi sa akin ng manggagamot na hinahangaan ko, kung may mga dayuhang mambabarang at mangkukulam daw sa aming lugar, ay 100% may mga mabalasik din na albularyo ang mga pumapaslang sa mga ito. Ganun pa man, sa bawat araw na nakakausap ko si Mang Kanor, ay hindi ko maiwasan na titigan ang mga palad dito. Akala ko kasi nung una, mga bahid lang ng uling at putik ang nakikita ko sa palad nito. Pero nagkamali ako. Dahil ang mga inaakala kong dumi sa kamay ng pobreng manggagamot ay isa palang mga simbolo at inkantasyon. Dagdag pa ng matandang iyon sa akin na ang kanyang mga kamay ay ang tinatawag nilang sagradong palad ng isang albularyo, kung saan nakaukit sa balat nito ang mga usal na ginagamit niya sa panggagamot. Itong mga nakikita mong simbolo sa aking palad, Tom, ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Marumi lang siyang tignan pero ang mga buhay na salita sa palad kong ito ay kayang magparalisa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Kanor. Matapos kong marinig ang mga sinabi nito, tapatan namang ipinakita sa akin ni Mang Kanor ang bisa at ang galing ng sagradong palad ng isang albularyo. Lalo na nung minsan kong nasaksihan na may ginagamot itong nabarang. Wala itong anong pamang sandata sa katawan na ginamit, maliban sa kanyang sarili at sa sagradong lana. Sa unang tingin ay mukha namang walang sakit ang lalaking dinala sa bahay ng pobreng matanda. Subalit habang pinagmamastang ko ang taong iyon, pangisi-ngisi naman ito na parang isang demonyo habang nanlilisik ang mga mata sa katirikan ng araw. Maya-maya pa ay ginapos na ito ng matanda sa isang silya na ginagamit niya sa panggagamot. Laking gulat ko nang bigla itong magsisigaw at pinagmumura ang matandang albularyo. Kalagan mo ko rito, Kanor, kung ayaw mong mamatay ang katawang ito. Mariing banta ng mambabarang sa katawan ng lalaking iyon. Tom, iho, pakisara nga yung mga bintana at pintuan sa bahay ko. Kayong mga kamag-anak nito, hintayin niyo ako dun sa bakuran. Kahit ano ang marinig niyo, huwag kayong kikibo o iimik. Kung ayaw niyong sapian kayo ng presensya ng demonyong ito. Magkakasunod na utos ni Mang Kanor. Nang lumabas na ang mga kaanak ng lalaking iyon at naiwan ako sa loob, laking gulat ko naman nang lapitan ako ng matandang albularyo at hinipan ang aking magkabilang palad, ganon din ang aking bumbunan. Ayon kay Mang Kanor, isa daw iyong puder sa aking katawan at proteksyon kontra sa mambabarang. Ilang minuto pa ang nakalipas at sinimulan na nito ang gamutan. Sa unang bahagi pa lang ay pinasukan na ito ng albularyo sa isang palanggana. Ang akala ko noon,
Mga butil lang ng paminta ang mga nakikita ko. Pero ayon sa matandang manggagamot, hindi daw iyon ordinaryong paminta. Dahil ang kasalukuyang katunggali niya daw ng mga oras na iyon ay aswang na may dunong sa aspeto ng barang. Ilang sandali pa ang lumipas. Nasukol na ni Mang Kanor ang nilalang na iyon. Sinasabi ko na nga ba po nga, bumalik ka na naman dito sa San Juan. Baka akala mo, hindi ko alam ang katarantaduhang pinagagawa mo sa Capiz. Matapos kang manalasa roon at magpakalat ng binhi, marami-rami ka rin binarang doon na inosenteng tao. Ang gaya mong nilalang ay wala ng karapatang mabuhay sa mundo. Malas mo lang dahil sa pagkakataog ito. Ako ang nakatapat mo. Baka akala mo bubuhayin pa kita ngayon. Magkakasunod na sabi ni Mang Kanor. Maya-maya pa ay bigla nitong hinipan ng kanyang magkabilang palad. Sabay bulong ng salita na tanging siya lang ang nakakaalam. Paghawak nito sa mukha ng lalaking iyon, ay marahang isinentro ni Mang Kanor ang dulo ng kanyang hintuturo sa noo nito. Sa isang iglap lang at dala ng labis kong pagkagulat, ay bigla naman ako napaatras habang kitang-kita ko kung papaano tumirik ang mata ng taong iyon. Hanggang sa tuloy na itong mawalan ng ulirat kasabay ng pagtulo ng malapot nitong laway. Tapos na ang duelo, Tom. Timbuwag na iaswang na mambabarang na yun. Maiingat na agapan ko ang pagkalat ng binhi ng yanggaw sa katawan ng taong ito. Mariing paliwanag ni Mang Kanor. Binuksan naman ng matandang albularyo ang aking ikatlong mata upang ipakita sa akin ang tunay na wangis ng isinuka ng taong iyon. Pawang mga nangingitim na karne at maraming maliliit na uod. Dagdag pa nito na ang karning iyon ay karne ng tao at hindi sa alagang hayop. Matapos ang insidenteng iyon, ay nagpatuloy lang ako sa pagsama kay Mang Kanor. Hanggang sa mahumaling ako sa taglay nitong abilidad sa panggagamot. Kaya naman, walang pagdadalawang isip na tinuruan ako nito ng kanyang mga nalalaman. Hindi naglaon, ay binordahan din ng aking tinuturing na mestro ang aking magkabilang palad ng mga simbolo at engkantasyon ng mga buhay na salita. Makalipas lang ang 2 araw ay umugong sa aming baryo na isa na rin ako manggagamot na may sagradong palad ng albularyo. Marami na rin ang nagpapagamot sa akin at nagtitiwala sa aking kakayahan. Kalakip pa nito ang pagiging manunugis ko ng mga aswang na may dunong sa aspeto ng barang at kulam. Marami din na sumubok sa kakayahan ko, lalong-lalo na ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa bawat araw na lumilipas, ay mas lalo pang dumadami ang mga dumadayong aswang sa aming baryo. Ang iba pa sa mga ito ay nagtayo na ng sarili nilang komunidad sa loob ng mga masusukal na kakahuyan na bibihira lang ang taong napapadaan. Sa tuwing may nababalitaan naman akong pananalasa ng aswang at nagpapakalat ng nakakamatay na sakit sa mga karatig baryo, ay hindi na ako nagdadalawang isip na tugisin ang mga nilalang na iyon gamit ang aking abilidad. May pagkakataon rin kung minsan ay nasasalubong ko pa ang mga ito sa mga daan at namamataan sa mga ilog, sa mga kabayanan at maging sa bundok. Isang umaga noon, habang nagkakaingin ako ng mga bungang kahoy sa bundok, nang madaanan ako ng hindi ordinaryong nilalang. Kaya naman bigla akong napahinto sa aking ginagawa. Kasabay ng paglapit ng mga ito, ay walang kaabog-abog akong tinanong ng mga bagay-bagay. Nay, ikaw ba yung bagong tagapaghalili ni Kanor? Iyong matanda sa baryo na may sagradong palad ng albularyo? Diretsa ang tanong ng isa sa mga ito. Ako nga ho, Manong. May problema ho ba kayo sa akin, Mestro? Patanong kong tugon. Problema? Ay wala tayo niyan, Noy. Kayo ng mestro mo, siguradong magkakaproblema kapag hindi nyo kami hinayaang magkalat ng binhi. Malaki na ang idinudulot niyong purwisyo sa amin at batid mo naman sa iyong sarili
kung sino at ano kami, hindi ba? Pagbabantang paliwanag ng matandang iyon. Dagdag pa nito sa akin na noong mga nakaraang araw ay may inutas na naman daw na aswang ang aking maestro sa panig nila. Kung kaya naman tapatan ko rin sinabi sa mga ito na hindi naman sila gagambalain ng aking maestro, lalo na kung wala silang ginagawang bagay na nakakapurwisyo sa mga tao. Nang marinig ng matandang iyon ang aking sinabi, ay tumitig naman ito sa akin ng pailalim na tila nagbapadya ng isang pagbabanta. Ganun pa man, ay hindi naman ako nagpakita sa mga ito ng pagkasinda ko takot. Alam ko kasi sa aking sarili na makatwiran at makatao naman ang ginawa ng maestro ko na manggagamot. Sa tuluyang pag-alis ng mga aswang na iyon, ay nagpatuloy lang naman ako sa pagkakaingin. Matapos kong masinop ang mga bungang kahoy na nakuha ko sa bundok, ay walang sabi-sabi akong dumiretso sa bahay ni Mang Kanor upang ipaalam rito ang banta ng mga aswang. Nang marinig naman ito ang aking mga sinabi, ay harapan din akong tinanong nito kung handa na raw ba ako makipagsabayan sa mga aswang. Sa pagkakataon na iyon, ay walang pagdadalawang isip akong sumang-ayon rito nang walang paligoy-ligoy pa. Kung kaya naman, tinapik ako nito sa balikat, sabay ngiti at pabulong na nagsabi, "Ganyan ang tunay na albularyo. Buo ang loob. At malay mo, dumating pa ang araw na maging isa kang dibinong manggagamot na tumutugis ng mga aswang." Magkakasunod na paliwanag ni Mang Kanor. Makaraan pa ang mga araw, ay nagpatuloy pa rin ang pagpaparamdam ng mga aswang na may mga dunong sa pambabarang. Halos labas-masok ang mga ito sa aming baryo na tila ba naghahamon ng isang duelo. Ngunit sa puntong iyon ay hindi naman to gaanong pinagpapapansin ng mga matatanda sa aming baryo na nagtatanga ng iba't ibang klase ng lihim na aral at pananggalang. Pero para kay Mang Kanor ay isang malaking insulto ang ginagawang iyon ng mga aswang. Dahil sa mga ginagawang pananakot ng mga ito sa aming mga kababaryo, ay walang pagdadalawang isip itong inabangan ng aking maestro. Kaya naman sa mga sumunod pang araw, natapat ang mga ito kay Mang Kanor habang naglalakad kami sa sentro ng baryo. Na mga oras na iyon, ay walang sabi-sabi na sinalubong ito ng kasama kong albularyo. Lalo na ang matandang nagbanta sa akin doon sa kakahuyan habang nagsasabi ito ng maanghang na salita. "Binabalaan kita, Amang. Kung duelo ang hanap nyo, huwag kayong mandamay ng mga inosenteng tao. Kung gusto nyo, doon tayo sa kakahuyan, huwag dito sa baryo. Kung inaakala nyong nasisindak ako sa mga ganyang estilo nyo ng pananakot, nagkakamali kayong mga hangal kayo." Mariing sabi ni Mang Kanor. "Ikaw lang naman ang kailangan namin tanda. Marami-rami ka nang inuutos sa hanay namin. Kaya marapat lang na kami naman ang maniningil sa'yo." Pagalit na tugon ng matandang iyon. Nang walang ano-ano, ay patraidor naman kaming sinalakay ng isa sa mga ito. Kung kaya naman, nang mahawakan iyon ng aking maestro sa leg, ay laking gulat ko nang umangat ang paan nito sa lupa. Kasabay ang pagkabalibag rito ni Mang Kanor sa lupa, ay nangisay iyon na parang isang bulate. Dahil sa mga nakita ng mga nilalang na iyon sa kanilang kasama, ay bigla namang napaatras ang mga ito. Habang ang matandang lalaki na may nakatingin lang sa aking maestro. Kahanga-hangang abilidad ng isang nilalang na may sagradong palad ng isang albularyo. Tama nga ang aming impormasyon na mabalasik ang albularyo. Kaya naman pala kahit sinong demonyo ang mahawakan mo, ay siguradong titimbuang sa lupa. Magkasunod na paliwanag ng matandang iyon. Matapos masaksihan ng mga aswang ang abilidad ni Mang Kanor, ay nabanaag ko sa mukha ng mga ito ang pag-aalinlangan na sumubok pa sa kakayahan ng aking maestro. Kung kaya ganoon na lamang titigan ng mga ito ang matandang albularyo. Bumalik lang ang wisyo ko nang buhati ng mga ito ang paralisado nilang kasama at nilisan ng aming baryo nang hindi umiimik. Ang akala ko noon ay nasindak na ang mga aswang sa abilidad ni Mang Kanor. Pero nagkamali ako. Dahil ng mga sumunod na araw, ay muli na namang nanalasa ang mga aswang
na may dunong sa pambabarang. At dahil sa mga pangyayaring iyon, ang halos lahat ng manggagamot sa aming baryo ay naging abala sa kabi-kabilang sakit na dulot ng mga barang. Hindi naman nagustuhan ng aking mestro ang nangyayari sa aming mga kababaryo na dulot ng aswang na mambabarang. Tom, iho, saang parte mo ba ng kakahuyan na mataan yung mga aswang na yon? Gusto ko na sanang tuldukan ng kahibangan ng mga lintik na iyon. Seryosong tanong ni Mang Kanor. Agad ko namang inilahad dito ang eksaktong lokasyon kung saan ako hinarang ng mga aswang na yon. At kasabay nito ay nagpresenta akong sumama sa aking mestro sa pagplano nitong paglipol sa mga nilalang. Makalipas pa ang 3 araw ay humupa na ang pananalasa ng mambabarang. Iyon na rin ang naging hudyat ni Mang Kanor para utasin namin ang mga demonyong iyon. Alam nito sa kanyang sarili na abala ang mga nilalang na iyon at nagpaplano na naman ng panibagong kademonyo na gagawin. Sa pagpatak ng 5:30 ng hapon ay nagtungo na kami sa lugar kung saan ko nakita ang mga aswang na iyon. Sa pagbaybay namin ng daan ay may mga nadaanan pa kaming tilamsik na mga dugo sa katawan ng mga puno. Na tila ba may kung anong nilalang ang kinaladkad doon o tila nilapa ng mabangis na hayop. Pero ayon kay Mang Kanor na ang mga tilamsik ng dugo sa katawan ng mga puno ay galing sa isang tao na naligaw doon. Sa kasusunod namin sa mga dugong iyon ay natumbok namin ang isang komunidad na may mga ilan-ilan na kubo. Walang sabi-sabing kinuha ni Mang Kanor ang dala kong sundang at nilapatan ng mga nakakamatay na sumpa. Ayon dito, kahit sino pa mang aswang ang masugatan ng talim nito ay siguradong maaagnas ng buhay. Dagdag pa nito na ang sagrado kong palad ay maaari ding magparalisa ng isang aswang. Tom, iho, handa ka na bang umutas ng mga aswang? Paalala lang, huwag mo silang pakikitaan ng awa. Lahat ng sasalubong sa iyo ay undayan mo ng saksak. Huwag kang mag-alala. Lalabas tayo ng buhay sa kakahuyang ito. Magtiwala ka lang sa iyong kakayahan at pananggalang dahil nasa kamay mo ang sagradong palad ng albularyo. May paniniyak sa wika ni Mang Kanor. Maya-maya pa ay walang pagdadalawang isip naming ginuluntang ang komunidad ng mga aswang habang abala pa ang mga ito sa niluluto nilang karne. Ang iba sa mga ito na sumalubong sa akin ay itinulak sa kumukulong tubig ng kawa. Wala ring humpay ang ginawa kong pagwasiwas sa sundang na hawak ko laban sa mga aswang. Habang si Mang Kanor naman ay ginagamit ang kanyang mga palad at nangingisay na ang bawat mahawakan nitong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Mga ilang minuto pa ang nakalipas. Ang lahat ng kagamitan ng mga aswang na may mga dunong sa aspeto ng barang ay sinunog ng aking mestro. Sa pag-ikot pa ng paningin nito, ang lahat ng naghihingalong aswang ay walang awa nitong kinitala ng buhay. Sa isang lumang kubo naman ay nakakita pa kami ng isang buhay na tao na handa na rin sanang katayin ng mga aswang. Kwento pa ng taong iyon ay naghahanap lang daw sila ng mutya at bertud nang bigla silang tambangan ng mga nilalang. Kaya naman isinama na rin namin ang taong iyon paglabas namin ng kakahuyan. Nang makabalik kami sa aming baryo, ay hayagang sinabi ni Mang Kanor sa aming mga kababaryo na nilipol na namin ang pangkat ng mga dayong aswang na mambabarang. Matapos ang mga insidenteng iyon, ay bumalik na rin sa katahimikan ng aming baryo. At sa paglipas ng panahon, ay pumanaw na rin si Mang Kanor sa malubang sakit dala ng labis na katandaan. Kung kaya naman sinalokon lahat ng tinatangan nitong pananggalang sa katawan. Pero kahit wala na ang aking mestro, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa nito sa aking kamay. Nang lapatan niya ito ng simbolo at inkantasyon upang maging sagradong palad ng albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong lahat.
amo'y kilabot ng misteryo.